Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ginawang pambayad utang ng kanyang tiyuhin, si Demi Lori Malvar. Dahil sa desperasyon na matakasan ng lalaking hindi niya gusto, pumayag ang dalaga na magpakasal sa kanyang bilyonaryong boss na si Maxton Harry Guerrero o Maxton nangangailangan ng contract bride upang matupad ang kahilingan ng abuela nitong may sakit. The marriage will last for only 6 months at may 2 rules na inilatag si Max kay Demi. Mananatiling lihim ang kanilang kasal sa iba at hindi dapat ma-in love si Demi sa kanya. Wala yung problema kay Demi. Alam niyang hindi siya mahulog sa mga gaya ng kanyang boss. He is the cold billionaire and she is the bubbly ordinary employee. He is the ruthless CEO and she is the poor woman with a heart of gold. Paano kaya nila pakikibagayan ang isa't isa gayong tila langit at lupa ang kanilang pagitan? Kaya ba nilang panatilihing lihim ang kanilang kasal sa iba gaya ng kanilang napagkasunduan? Paano kung sa paglipas ng panahon, unti-unting mahulog si Demi kay Max sa kabila ng katotohanang nariyan lang ang ex-girlfriend ni Max, handa ulit paamuin ang binata sa kahit na anong paraan? Ipaglalaban ba ni Demi ang kanyang damdamin para sa asawa? O mas pipiliin niya ang umalis pagkatapos ng 6 na buwan, gaya ng kanilang napagkasunduan kahit na dala-dala na niya sa kanyang sinapupunan ang pinakaasam na tagapagmana ng mga Guerrero na siyang magiging susi upang mabuksan ang mga lihim ng kanilang nakaraan. Sundan ang kapanapanabik na kwentong pag-ibig ni Demi Lori Malvar at Maxton Harry Guerrero. Tiyo, bakit ako? Mangyak-ngiyak na reklamo ni Demi sa tiyo'y na si Rodel nang sabihin ito sa kanya na nakapili na raw ng aasawahin, ang inchik na amo nito sa grocery store. At ang malas na babae siya. O alangan namang ako. Alam mong naturingan kang graduate pero may pagkatanga ka rin minsan. Ikaw lang naman sa atin dito sa bayang pwedeng ialay kay bossing. At saka, ayaw mo nun? Tsak na yayaman tayo, Demi. Kahit hindi ka na magtrabaho, mahihiga ka sa kwarta. Anang tiyuhin. Nagsali ng gin sa baso, humitit muna ng sigarilyo bago uminom ng alak. Matagal ka ng kursunada nun ni Boss Carlo eh. Di ba nga palagi ka may regalo sa kanya tuwing Pasko at birthday mo? Seryoso yun sa'yo, kaya wag mo nang tanggihan. Minsan na nga lang ako mag-utos sa'yo, nagre-reklamo ka pa. Parang wala kang utang na loob ah. Patuloy pa ni Rodel, muling tumungga ng alak. Nakagat ni Demi ang kanyang pang-ibabang labi, yumuko. Noon pa man ay masakit na magsalita ang kanyang tiyuhin. Asawa to ng kanyang tiya Esang, nag-iisang kamag-anak ng kanyang yumaong ina na si Marivic. Mula nang pumanaw si Marivic, noong 6 na taong gulang pa lamang ang dalaga, ay sa poder na siya ni Rodel at Esang tumira. Mabait si Esang kay Demi. Maalaga ito gaya ng isang tunay na ina. Subalit si Rodel ay sadyang mabigat ang dugo kay Demi. Ang tingin nito sa dalagay pabigat at walang kwenta. Nang may stroke si Esang dahil sa labis na pagtatrabaho, lalong naging maganda ang turing ni Rodel kay Demi. Nang hindi makatiis si Demi ay lumuwas to ng Maynila pagka-graduate ng high school at nakipagsapalaran. Na nagbunga naman dahil nakakuha to ng scholarship sa isang kolehiyo. Iba't ibang part-time jobs ang pinasukan ng dalaga para lamang maitawid niya ang kanyang pag-aaral at pang-araw-araw na gastusin. Idagdag pa na regular din ang pagpapadala niya sa tiyahin para sa mga gamot nito. Nang makapagtapos ang dalaga at nakapasok sa isang magandang trabaho sa syudad, lalong naging palahingi si Rodel. Kesyo raw kailangan ng pinsan niya ng project sa school. May tulong bubong ng bahay kahit tag-araw. Ubos na raw ang gamot ng kanyang tiyahin, kahit na libre naman sa center ang gamot nito. At kung ano-ano pang dahilan. Madalas, gustong-gusto ni Demi ang tumanggi sa demands ng tiyuhin. Subalit sa tuwing sinusubukan niya, nakakatikim ng masasakit na salita ang dalaga sa tiyuhin. Gaya ngayon, naisip ng dalaga na kung alam lang niya na yun ang sasabihin ng tiyuhin sa kanya, hindi na lang sana siya bumiyahe ng higit 1 oras mula sa syudad pauwi.
Ano? Hindi ka na umimik? Tatanggi ka ba talaga, Demi? Si Rodel ulit. Humithit ng sigarilyo bago ibinugang usok patungo sa kisame ng kanilang maliit na tahanan. Kapag hindi mo ginawa ang gusto ko, ipaparimata ko na lang kay Boss Carlo tong bahay. Nagsama-sama na lang tayo maghirap. Kumurap si Demi. Po? Matagal na nakasanla kay bossing tong bahay, Demi. Wala laging kapos. Hindi ka naman kasi marunong magkusa, ani Rodel. Muling humithit sa sigarilyo nito. Muling natahimik si Demi, pinigilan ng sariling sumagot. Paano hindi siya marunong magkusa, gayong halos kalahati ng sweldo niya, buwan-buwan ang napupunta sa mga ito. O ano, nakokonsensya ka na ba? Dapat lang, wala kang utang na loob ani Rodel, tumipa sa kanyang cellphone. O yan, puntahan mo raw si Boss Carlo bukas dyan para makapag-usap kayo. Gustong-gusto ka na niya ulit makita, tinatago lang kita. Tumunog ang cellphone ng dalaga. Nang tignan niya, isa yung text message na naglalaman ng pangalan ng restaurant at oras kung saan sila magkikita ng boss ng tiyuhin kinabukasan. Ano, pupunta ka ba? Untag ni Rodel kay Demi nang nanatiling tahimik ang huli. Opo. Mabigat ang loob na sagot ng dalaga bago naglakad papasok sa silid ng kanyang tiya Esang. Tulog na ito at mas nangangayayat ng huli niyang makita. Kumuyom lalong kamay ni Demi. Sinisisi ang sarili kung bakit ba siya ipinanganak na mahirap. Magaang hinawakan ni Demi ang kamay ng tiyahin. Yun ang mga kamay na nag-aruga sa kanya na kailangan niya ng kalinga. Ngayong malakas na siya at ito naman ang mahina, tatalikuran na lamang ba niya ito ng basta-basta? Nakagat ni Demi ang pang-ibabang labi, tuluyang lumuha. Para sa'yo, tiya. Gagawin ko para sa'yo. Nagmamadaling pumasok sa CR si Demi. Mabilis na inilabas ang cellphone mula sa kanyang bag at dinayal ang number ng kaibigang si Erica. Hindi ko talaga kaya, Erica. Hindi ko talaga kaya. Reklamo agad ng dalaga na sagutin ng kaibigan ng kanyang tawag. Naroon na sa restaurant ang dalaga kung saan sila magkikita ni Carlo, ang inchik na boss ng kanyang tiyuhin. Subalit malayo pa lang na makita ng dalagang may edad na at matabang inchik, hindi na siya tumuloy sa table na inireserve ng lalaki para sa kanilang dalawa. Ang banyo na kaagad ang tinumbok niya. Bakit ba kasi pumunta-punta ka pa dyan? Sabi ko naman sa'yo, deadmahin mo na lang ang pangungonsensya ng tiyuhin mong lasinggero. Gigil namang sagot ni Erica sa kaibigan. Katrabaho ni Demi si Erica sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa syudad, ang Guerrero Development Corporation o GDC. Palibas ay magkakilala mula college, alam na rin ni Erica ang kwento ng buhay ni Demi. Paano si Tia at si Sevi? Si Sevi ang anak ni Esang at Rodel na graduating pa lamang sa high school. Hay nako Demi, di ba sabi ko sa'yo noon pa, nadali mo na dito sa Maynilang tiyahin mo't si Sevi. Iwanan mo na yung tiyuhin mong lasenggo. Paulit-ulit na ako sa'yo girl. Sa susunod, re-record ko na lang talagang sasabihin ko. Humikbi si Demi, lalong naguluhan. Hindi ko talaga kaya magpakasal sa boss ni Tio Erica. Kahit sinong lalaki na dyan basta wag lang si Boss Carlo. Anang dalaga. Hoy, umiiyak ka na? Was I too harsh? Kasi naman bakit ba kasi masyado kang mabait, Demi Lori? Aba, lumaban ka rin kasi. Sasagot pa sana ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto sa isang cubicle sa banyo. Agad na pasinghap si Demi nang makitang isang lalaking naroon. At hindi lang basta lalaki, kundi ang cold, ruthless at allergic sa ngiti na CEO at big boss nila sa GDC na si Maxton Harry Guerrero o Sir Max. Wrong CR ka po, sir. Wala sa sariling sambit ni Demi, tulala. You're the one who's in the wrong place, miss. Anang lalaki, dumiretso sa sink at naghugas ng kamay. Lumipad ang tingin ni Demi sa pinto, naroon nga ang men's sign. Namutla agad ang dalaga, nagkumahog na naglakad patungo sa pinto. Subalit, bago pa man tuluyang makalabas ang dalagay nagsalita si Max. I heard you need a husband. Agad natigilan si Demi, muling pumihit paharap sa lalaki. Sir? Kumuha ng tissue si Max at nagpunas ng kamay. Kailangan ko ng bride. Seryosong sabi ng binata, kumurap si Demi. Wala pa ring maintindihan sa sinasabi ng lalaki. Po?
Be my bride. Marry me. Sir, hindi ko po maintindihan. Fine, let's get things straight. Hindi na nasa labas lang mapapangasawa mo na hindi mo gusto. Tumango si Demi. I am offering you an escape from your current dilemma, Miss Malvar, sir. Demi Lori Malvar. Well, Miss Malvar, I am offering you an escape. 6 months of marriage, no strings attached. Marry me and I'll solve your problems. How is that? Ani Max sa formal na tinig. Lalo na tulala si Demi sa sinabi ng boss. Sa 2 taon ng dalaga sa GDC, ni hindi pa niya ito nakakausap ng harapan. Kaya na-amuse siya ngayon na kinakausap siya nito ng harapan, lalo pa tinaalok siya ng kasal. Kasal, madalas ipaalala sa kanya ng kanyang tiyahin na ang kasal ay sagrado at ginawa lamang ng mga taong lubos na nagmamahalan. Subalit, may iba pa ba siyang pagpipilian ngayon gayong iniipit siya ng kanyang tiyuhin? Look, it's just 6 months. It's not like you're signing your life away with me. It's just a half a year. Muling untag ni Max sa dalaga na tila nahulog sa malalim na pag-iisip. Pero hindi niyo po ako kilala, sir. You just gave me your name. I know your name. With my connection, I can know everything about you in under 10 minutes. What about you? Do you know me? Mabilis na tumango si Demi. You're Max Guerrero, sir. Sa GDC po ako nagtatrabaho. Good. Now that we know each other's names, enough going circus. Anong desisyon mo? Tatanggapin mo ba ang alok ko o hindi? Umiwas ang tingin si Demi. Sandaling iniisip ang magiging konsekwensya ng kanyang magiging pasya. Sigurado siyang magagalit ang kanyang tiyo Rodel sa kanyang gagawin. Subalit mas nanaisin niya magalit ito sa kanya kaysa ang sundin ito sa gusto nito. Hindi siya magpapakasal kay Boss Carlo. 6 na buwan, pag-uulit ng dalaga sa isip. Mabilis nang ang 6 na buwan, sabi pa niya sa sarili. Humugot ng malalim na hininga si Demi bago. Papayag na ako, sir. Magpapakasal na ako sa'yo. Max lifted his head a fraction. Pilit na kinubli ang tuwa na ngayon ay nasusolusyonan na rin ang kanyang problema. Very well. Let's shake to that, ani Max. Inilahad ang kamay kay Demi. Sandaling pinakatitigan ng dalagang kamay ng boss. Naguluhan. Shaking hands will close our deal, Miss Malvar. Alanganing tinanggap ni Demi ang kamay ni Max. Deal, anang dalaga. Deal, sabi naman ni Max, bago binitawan ng kamay ni Demi at nilabas sa bulsa ang cellphone nito. What's the table number of your fiancé? Hindi ko alam, basta dun siya sa may dulo sa bandang kaliwa. Umpisa ni Demi, sunod na inilarawan ng itsura ni Carlo. Kent, yes? There's a fat man at the far left end table of the restaurant. Drag him out, now. Malamig na utos ni Max sa kanyang assistant. Seen him? Call me when you're done. Dugtong pa ng binata bago tuluyang pinutulang tawag. Napalunok naman ulit si Demi nang tumingin si Max sa kanya. Ang mga mata nitong kasing dilim ng gabi ay tila tumatagos sa kanyang pagkatao. Tila inaalam kung ano-ano ang kanyang sekreto. Sir, bakit po? Ani Demi sa boss nang hindi na niya matagalan ng pagtitig nito. Kumurap si Max, muling pumormal. Do you have other plans tonight? Mabilis na umiling ang dalaga. Wala po. Good, let's get married tonight. Kaswal na sabi ni Max. Muling nalaki ang mga mata ni Demi. Sir, ngayon na po? Agad-agad? Nabuhol agad ang mga kilay ni Max? Yes, why? Nagbago na kaagad ang isip mo? Pwede pa kitang ipasundo dito sa fiancé mo, Miss Malvar. Magsabi ka lang. Tarantang umiling si Demi. Nagtatanong lang po, sir. Kung ngayon po tayo magpapakasal, payag po ako kahit na anong oras. Hindi sumagot si Max. Sinagot lang ang tawag sa cellphone nito. Let's go. Wala na sa labas ang fiancé mo, ani Max. Nagpatiuna ng lumabas ng banyo. Taranta namang sumunod si Demi sa boss. Nakayo kung ulo hanggang makalabas sila ng restaurant. Pagdating sa parking lot, sinalubong si Max ng kanyang assistant na si Kent. At ng miyembro ng security team nito, agad na dumiretso sa nakaabang na sasakyan si Max. Si Demi naman ay alanganing tumayo sa may nakabukas na pinto ng sasakyan. May isang bahagi pa rin ng kanyang lohika ang nagtatangkang pumigil sa kanya sa gagawin. Miss Malvar, get inside the car. Fast! Utos ni Max kay Demi.
Mabilis na hinamig ni Demi ang sarili at tuluyan ng pumasok sa sasakyan. Call Judge Escalera. Sabihin mo magpapakasal na ako ngayon. Utos ni Max sa assistant na noon ay nasa shotgun seat. Sandali pang sumulyap si Kent kay Demi bago sumunod sa utos ng boss. Tahimik lang si Demi habang sinisiksik ang sarili sa may pinto ng sasakyan. Pakiramdam niya kasi ay nalulunod siya sa presensya ni Max. Maxton Harry Guerrero is no ordinary man. Sa edad nitong 28 ay ito ng pinakabatang naging CEO ng GDC na hindi naman nakapagtataka because his achievements are unparalleled. Magaling tong mag-close ng deal at may foresight sa mga bagay-bagay, lalo na sa negosyo. Bali-balita sa GDC na nagmana raw ito sa yumao nitong ama na si Hector Guerrero, na siya talaga nagpalago sa GDC. Kung tutuusin, na kay Max ng lahat ng kasikatan, kayamanan at karangyaan. Ang ipinagtataka lang ni Demi, parang hindi nito natutunan ang ngumiti. Kaya ba yung pakibagay ni Demi ang pagsusuplado ni Max sa loob ng 6 na buwan? Hindi pa man nasasagot ang tanong sa isip ng dalagay huminto ang sasakyan sa isang malaking bahay. Nang lumabas si Max ng sasakyan, sumunod din si Demi. Sa may portiko pa lang ay nag-aabang na si Judge Escalera. Sandali ito nakipag-usap kay Max bago nito inaya ang dalawa na pumasok na ng bahay. Literal na pirma lang ang ginawa ni na Max at Demi sa loob ng bahay ng judge. Wala pang 15 minuto, nasa daan ulit sila patungo kung saan. Tumigil ang sasakyan sa isang magarang bahay sa labas ng syudad. Nang bumaba si Max, sumunod din si Demi. Sir, saan po tayo pupunta? Tanong ng dalaga, hindi na nakatiis. Ipapakilala kita kay Lola. Anang binata, dumiretso sa pag-akyat sa grand staircase. Kabadong sumunod si Demi kay Max. Sir, stop calling me sir. Mag-asawa tayo sa harap ni Lola. Call me Max. Anang binata. Tuloy-tuloy pa rin sa pag-akyat sa hagdan. Max, ano palang sasabihin ko sa Lola mo kapag nagtanong siya sa akin tungkol sa... Let me do the talking for now. Sasabihin ko sa mga dapat mong malaman later. Ang importante, makita ka niya ngayon. She's running out of time. Anang binata bago huminto sa tapat ng isang silid. Pagbukas ni Max sa pinto, agad na umaliwalas ang mukha ni Doña Criselda. Max, bulalas na matandang babae, inilahad ang mga bisig para sa apo. Hinawakan ni Max ang kamay ni Demi bago lumapit sa matanda. Sandaling pinaglipat ng matandang babae ang tingin sa dalawang bagong dating. Hindi na nagdalawang isip pa si Max. Hinapit sa bewang si Demi bago. Lola, gusto ko makilala mo ang aking asawa, si Demi. Siya nga, halika iha, umupo ka rito sa tabi ko. Ani Doña Criselda, ang abuela ni Max. Agad naman tumalima si Demi, umupo sa gilid ng kama ng matanda. Nang sabihin ni Max sa akin na nag-asawa na siya, ay hindi ako agad naniwala. Subalit ngayong nandito ka na, sobra talaga ako natutuwa. You are beautiful, iha. Magaling pumili ang aking apo. Inaasahan kong mula sa iyo ay magpapatuloy ang lahi ng pamilya Guerrero. Alanganing ngumiti si Demi. Makakaasa po kayo, Lola. Anang dalaga, mabilis na sumulyap kay Max na nasa kabilang gilid lang ng kama ng matanda. Mabuti kung ganun, si Max ay nag-iisang apo ko. We have a curse in this family. Isang anak na lalaki lang sa bawat henerasyon ng Guerrerong pinapanganak. At umaasa akong ikaw ang puputol sa sumpang yon. Alright, that's too much information, Lola. Please, wag po niyong takutin si Demi. Masuyong saway ni Max sa abuela. Mabilis na iniba ang usapan. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Nasaan nga pala si Nurse Lucy? Bakit mag-isa ka dito? Inutusan ko lang sa kusina, iho. May pinakuha lang ako, ani Criselda. Muling ibinalik ang tingin kay Demi. Sana ay lagi niya akong dalawin ng ganito ni Max, Demi. I'm getting weaker by the day. I'm afraid I won't last for the next 6 months. Just like what the doctor said. May sakit po kayo? Hindi na napigilan tanong ni Demi. Oo, iha. I only have 6 months to live. Anang matanda. Hindi ba naikwento ni Max sa'yo? Napangiwi si Demi. Natatarantang tumingin kay Max. Mababaw ang luha ni Demi, Lola, kaya hindi ko masabi-sabi sa kanya. Maagap na sagot ni Max. Makahulugang tumingin kay Demi. Sa taranta ng dalagi, bigla niyang niyakap ang matanda. Ipagdarasal ko po kayo araw-araw sa simbahan, Lola.
Naniniwala ko na gagaling kayo. Anang dalaga. Ngumiti naman si Criselda. Maraming salamat, Iha. Hindi ka lang maganda, may mabuti kang puso. Sana'y maging maligaya kayo ng apo ko. Nakaramdam ng pagbigat sa kanyang dibdib si Demi. Unti-unti nang naging malinaw sa isip ng dalaga kung bakit nangangailangan bigla si Max ng asawa. Agad din siyang nakonsensya sa sinabi ng matanda. Bilang ng mga araw nito sa mundo, subalit naroon silang dalawa ni Max. Pinapaniwala pa nilang matanda sa isang kasinungalingan. Nang umingit pa bukas ang pinto ng silid, bumitiw na si Criselda kay Demi. Sir Max, nandito ka pala, ani Lucy, ang private nurse ni Criselda. Dinalaw lang namin ng misis ko si Lola, ani Max. Agad na lumipad ang tingin ni Mandy kay Demi. Mrs. Sir, nag-asawa ka na? Kailan pa? You're asking too much again, Lucy. Alam mo namang malihim si Max. Saway ni Criselda sa nurse. Bahagyang nataranta si Lucy. Sorry po, nagulat lang po ako kasi. Ang akala ko'y hinihintay pa rin ni Sir Max ang pagbabalik ni Ma'am Vera at silang magpapakasal. Lucy, that's enough. Mataas ang boses sa saway ni Criselda sa kanyang private nurse. Sorry po ulit. Hinging paumanhin ng nurse, yumuko na. Mabuti pa siguro'y bumalik na kayo sa syudad, Max. Gabi na rin. Gusto ko na magpahinga, ani Criselda. Umayos na ng higa sa kama. Si Demi nang tumulong sa pag-ayos ng una ng matanda dahil siyang nasa malapit. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin si Max sa abuela. Sunod na nagpaalam si Demi. Magpagaling po kayo, Lola. Dadalaw po kami ulit ni Max, anang dalaga. Ngumiti ang matanda. Aasahan ko yan, Iha. Hindi nagtagal, lumabas ng silid si Max at Demi. Nasa daan na sila pabalik sa syudad na maibigay na folder si Ken kay Max. Tahimik na pinanood ni Demi ang pagbuklat ng binata sa folder. Demi Lori Malvar, 25 years old. No parents, no siblings. Closest kin, an uncle, a sick aunt, and a cousin who's barely out of a high school. Ani Max, bago nagangat ng tingin sa dalaga. Your file is boring, Miss Malvar. Dugtong ng binata, tinikulop ng folder bago kinuha ang isa pa't binigay sa dalaga. Tinanggap ni Demi ang folder at maingat na binuksan. Isa yung kontrata, a business contract regarding their marriage. That is our contract for the next 6 months. I want you to read it carefully and then sign it. Nariyan na rin ang ating annulment na ipapasa ka agad sa korte sa sandaling matapos ang 6 na buwan. We don't need to live under one roof unless necessary. Everything is already arranged, Miss Malvar. Wala kang dapat ibang alalahanin pa kung hindi ako umakto bilang asawa ko sa harapan ni Lola. Do that and I will give 10 million pesos for your service after. Enough para makapagbagong buhay ka. 10 milyon. 10 milyon lamang palang halaga ng kanyang pagkatao. Nais minsuto ni Demi subalit ganoon naman talagang mayayaman. Maliit lang tingin sa mga ordinaryong tao gaya niya. What? Is 10 million is not enough? Magsabi ka lang, kaya ko magdagdag. Ani Max, sa malamig na tinig na makitang nakatulala si Demi sa dokumento sa kanyang harapan. Lalong bumigat ang dibdib ni Demi sa sinabi ng lalaki. Anong akala nito sa kanya? Mukhang pera? Kaya niya magtrabaho at kumita ng malinis. Sir, pasensya na po pero hindi ko po tatanggapin na anumang sobrang ibibigay niyo na wala dito sa kontrata. Kung iniisip po ninyo na sasamantalahin ko ang pagkakataon na to upang hingan kayo ng kung ano-ano, hindi ko po gagawin yon. Malaking bagay na po sa akin na iniligtas niyo ako sa pagpapakasal sa taong hindi ko gusto. Dire-diretsong pahayag ng dalaga bago naglabas ng ballpen at pinirmahan ang mga dokumentong nasa kanyang harapan. Matapos ibalik ang folder kay Max, hindi na nag-imikan pang dalawa. Masama ang loob ni Demi sa mga pasimpleng insulto ni Max sa kanya. Subalit pilit na inalo ng dalagang sarili dahil alam naman niyang wala siyang magagawa. Malayo ang agwat ng buhay ni Max sa kanya. Hindi nito maintindihan ang kanyang damdamin bilang isang taong namuhay sa kahirapan. Pagdating sa syudad, sikat nang nagtanong kay Demi kung saan ang kanyang kasera. Agad naman yung sinabi ng dalaga. Hindi naglaon, huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng boarding house kung saan nakatira si Demi. Mauna na po ako, Sir Max. Salamat po sa paghatid. Ani Demi bago tinulak pabukas ang pinto ng kotse. Subalit bago pa man makalabas ang dalagay, mabilis na hinagip ni Max ang isang kamay nito at pinigilan.
Meron akong 2 patakaran para sa'yo na dapat mong tandaan sa lahat ng oras. Huwag mo sabihin sa kahit na sinong tungkol dito. Dapat mong panatilihin to bilang isang lihim. Binabalaan kita, Miss Malvar. Ayaw mo naman siguro akong magalit. Ganon din, pinagbabawal ka na umibig sa akin. Naintindihan mo? Ani Max, seryoso. Makakaasa po kayo, sir. Hindi ko gagawin ng mga yan. Ani Demi, bago binawi ang kamay sa lalaki tuluyang lumabas ng sasakyan. Pagdating sa sariling kwarto, agad na tumunog ang cellphone ng dalaga. Rumihistro sa screen ang pangalan ng kanyang tiyo Rodel. Subalit imbis na sagutin ang tawag, inoff niya ang kanyang cellphone. Dumiretso sa banyo at naligo. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Demi? Ngayong sa isang iglap ay asawa na siya ng gwapo pero tila walang pusong bilyonaryo. May mabuo kayang pag-ibig sa kanilang pagpapanggap? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.